Sa isang hindi inaasahang pangyayari, tumestigo si Atty. Duran laban kay Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. kaugnay ng mga umano'y katiwalian sa loob ng Malacanang. Ayon kay Duran, ilang mga proyekto at transaksyon ang umano'y minanipula para paboran ng ilang mga kaalyado ng administrasyon. Isiniwalat ni Duran ang kanyang mga nalalaman sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan niya dinetalyado ipinakita ang mga dokumento na nag-uugnay sa mga anomalya. Ayon kay Duran, nakatanggap siya ng mga banta matapos niyang ipahayag ang mga kanyang intensyon na tumestigo. Sa kabila nito, pinanindigan niya ang kanyang mga pahayag at nagsabi na ang kanyang hangarin ay para lamang mailantad ang katotohanan. Dagdag pa ni Duran, ang ilang mga nabanggit na proyekto ay nagresulta sa malawakang paglustay ng pondo ng bayan na maaaring makaapekto sa mga pangunahing serbisyong pampubliko tulad ng kalusugan at edukasyon. Samantala, itinanggi naman ng kampo ni Pangulong Coutinho ang mga paratang ni Duran at sinasabing ito'y bahagi lamang ng malisyosong kampanya laban sa mga administrasyon. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, ang lahat ng mga proyekto ng pamahalaan ay dumadaan sa tamang proseso at walang bahid ng katiwalian. Patuloy naman na iniimbestigahan ng Senado ang mga alegasyon upang malaman ang buong katotohanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurading mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. You have to be here, maging tao tayo. Ikaw ba palangga? Si D or si Bems, Bems in Guito. Ikaw, wala kang choice sa isang bayan mo. Nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka makakuha dahil unang-una 40 plus ka na. Sa Pilipinas, pag 40 plus ka na hirap ka makakuha ng trabaho, tatanungin ka, 'di ba? O bakit 40 ka na, wala ka pa ring trabaho, ganyan, o hindi ka nagtagal sa trabaho mo or whatever, 'di ba? Ganyan. So doon pa lang mayroon ng discrimination. 'Di ba? 'Yun ang tatanggalin natin. Sana matanggal yung mga ganon. I mean, anong ibig ko sabihin? Hindi ka natanggap sa trabaho, may 4 na anak ka, mabuburyong ka. So the only, ang isang option mo, wala kang mautangan dahil walang pera yung kamag-anak mo. Di ba? Wala kang mapasukan, wala makain yung anak mo. Ano option mo? E di kumuha ka ng punyal at manutok ka na lang ng mga yung kapitbahay mo na kunwari ang kapitbahay na construction worker din, nakita mo nakabili ng kalahating kilong bigas, wala kang bigas. Inakyat bahay mo yung kaibigan mo, kinuha mo yung bigas kasi desperado ka na. Anong punto de vista ko? Kung ang mga buwaka ng inang politikong ito, hindi nila ninanakaw, katulad ng Duran-Duran na yan, yung $1.5 million na yan, kung ininvest yan sa taong bayan o binigay doon sa mga magsasaka natin, or yun na nga, livelihood program, edi sana itong si mamang ng hold up, hindi niya na maiisip na mang hold up siya. Kasi meron siyang opportunity. Pero sa panahon ngayon, lahat ng halos 99.99% nasa Congress ay magnanakaw. Tignan mo si Kimbo. Simula sa pagiging simpleng teacher, di ba siya ang nagbabiral ngayon? Siya pa lang yun. Simpleng teacher na nagtatricycle na parang luya ang kanyang mga paa. Okay? Na parang ano ba yung outfit, niya, tsinelas niya, ganyan-ganyan. Nakapatek Philip, lahat, name it, naka-Hermes. Saan kumuha ng pera yung poki ng inang yan? Saan kumuha yung babae yan? Yan dapat ang binibitay. Kaya dapat sa susunod na may presidente, bitay ang hatol sa mga yan. Di ba? Para sa mga susunod, di ba anong sabi ko sa inyo? Pag ako ang naging presidente, ibabalik ko, this is just kidding aside, okay? Ibabalik ko ang bitay para yung mga susunod na politiko na ma-elect ay matatakot ng magnakaw dahil utdon ko tanan, utdon natin lahat ang dapat utdon, magsimula sa mga daliri hanggang dito utdon natin pag sila ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Kawawa, kayo dyan, you travel places, you travel the world. Sabi ka, Attorney Glenn, nakakalungkot yung Pilipinas, ang daming mga politiko na nagta-travel sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas
They see good places, beautiful places na pwedeng i-apply sa Pilipinas, na pwedeng gayahin. Pero anong ginagawa ng mga puta? Damo yan si Kimbo. Si Kimbo na lang, magsimula sa tricycle, naka-artista van. Magkano sweldo niyan? 2019 lang naman siya nag-start. 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 5 years. 5 years, magkano sweldo niya? 300. Sabihin mo ng 200 nga lang siguro. O 5 years. O tignan natin, ha? O tignan natin, compute natin. Ikaw, Kimbo, Kiki mong blue, alright? Leche ka, o 300 times 12. Okay? Tama ba? Okay. Tignan natin. Ilan, 5 years yun, di ba? Oh. Wait a minute. Ganda ng music dito, palangga. Oh, 3.6 million sa isang taon. Tapos ang suot, 12 million, 8 million, 10 million. Yung sapatos, you know, self-explanatory, darling, mga palangga. Saan niya ninakaw? Eh, di sa Kaban ng Bayan, times 5 years. 18 million. 18 million ang sweldo niya. Okay? Ang isang suot niya, meron siyang suot na relo ba yun? O something na mga last? 20 million. Saan mo ninakaw? Kimbo. Ha? Ikaw, jutang, ginemis kang, mukha kang, alam mo yun? My God, mga kababayan, hindi pa ba kayo gising? Hindi pa ba kayo magsasalita? Pera ninyo, hirap na hirap kayo. Ang krimen nagtataas, ang mga bilihin nagtataas. Pero sila, sinusuot lang sa mga aso katulad kay Heart Evangelista. Asawa ng senador. Ganon nila kadali lustayin yung pera ng bayan. Sweldo ba? Sweldo to 7 million. Sweldo ba yan ni Escudero? Saan? Kaya pa ulit natin, saan kumuha yan si Heart ng pambili ng 12 million na necklace na Bulgari dahil sa inggit niya kay Wurzbach? Saan? Doon sa pag-model niya sa kalye? Kaya dapat talaga ito mga inayupang tatuloy, si Escudero, dapat yan ang mga chine-check lahat, ang lifestyle check. Well, you know what? Self-explanatory. Wala nang lifestyle check. Dapat gur-gur na yan eh. Kaya nga, I'm hoping sa next natin na mga tagapamuno ng bayan o presidente o mga nasa Congress at Senado, yung talagang totoong may pagmamahal sa bayan. Kasi Kimbo pa lang yan. From simple teacher, nagsusot ng 20 million, artista ban mula sa tricycle. Tangina, ako ang tagal na namin dito sa Amerika. Nakabili ba ako ng 20 million? O 10 million? Malaki pa sweldo ko sa mga yan eh. Kung titignan natin. Yung 300,000 yung sweldo, malaki pa sweldo namin yan dito. Hindi lang ako. Dito kami na sa Amerika. Actually, we can make, more than that. Kalahating million, maybe more than that. Kalahating million kada buwan. But of course, you compute the expenses, yung bills namin. Di ba? Yung taxes and everything. Pero again, nakabili ba ako ng bonggang-bonggang tig 20 million? Wala. May nabili ba ako kahit 1 million man lang na alahas? Wala. Meron kotse, pero yun ay hulugan. Hulug-hulugan namin dito. Yun yung style dito. Siya, 5 years, ang tagal, I mean, kayo dyan na mga Amerikana, 10 years, 15 years, nakabili ba kayo ng 20 million o ng Hermes na 3 million kung galing yan sa pinaghirapan mo? You have to, speak up mga palangga. Namumula yung mukha ko palangga? Yeah. It's okay lang yung palangga, tamulmul na ako sa kakakain dito. Ate, hindi na ako sa Kaban ng Bayan. Keso daw ang itatapat. Ay, sinabi ko na yun sa inyo, di ba? Rainbow. Inday Sara, simple lang. Inday Garutay, Kimbo, Bongga, si Boy. Yan, nakita mo si Inday. Alam mo, yun ang good thing. Yung relo niya, di ba? Seiko watch. At saka, ba't ito lang, diba? Lang naman yan, dekorasyon. Sa mga palaga, kami sa Europa, kayo dyan sa Banyo, ang tagal nyo, mas marami kayong pera sa mga kongresista o sa mga politiko. Pero hindi kayo nakakabili ng ganong 20 million, bag 5 million, 6 million, 2 million.
Oh my goodness, gano'n nila lustayin. How much more si Zaldico? Nga? Sekopatek lang yung kay Inday, sabi ni Palangga. Hindi, really, patek seko lang. So anyway, dito natin makikita, napapaos ako Palangga. Sa totoo lang, putang ina napapaos ako sa laban sa mga buwakan ng inang to. Pero you know what? It's your duty. It's your duty to get out and speak up. Tapusin nyo na to. Sabi ni Julio, baka daw nagpulburon si Hart. Okay? Kimbo, the Bajau. Bajau ba siya? Dapat talaga September 20 magsama-sama na peaceful rally, sabi ni Joselito Albotra Sr. Yun nga po, sir. Lumabas kayo sa mga bahay ninyo para historical ito. Tapusin nyo na si Bangag. Alam mo, kabado sila kasi alam nilang lalabas kayo. Dahil nananawagan tayo, di ba? Alam nilang lalabas kayo. So lumabas na kayo. Sabi ni Ibi Long Beach, you're right, we make way more than we make way more than that here in the US. Exactly Palangga. Di ba malaki pa kinikita natin sa mga yan? Oh, anong kaya ko lang i-afford yung mga budget cruise? Di ba? Minsan $500 lang, $600. It's not $1,000. Oh, well, minsan may mga ganun, 1,000 depende kung malate ka nag-book. Pero again, 20 million alahas, relo, watch katulad ni Kimbo, yung hinayupak na yan. Ninakaw niya yan sa Kaba ng Bayan. Kaya dapat yung mga yan, ino-audit. Kaya nga sabi ko, dapat may bitay sa plan de corruption. Diba? Kapag plan de we talk about him to explain. Kung makakuha kami ng magandang signal mamaya, sabi nga namin magbablog kami. Kaluluoy kayo mga Palangga. Nakakaawa. Okay? Never again, sabi ni Leonora Manuel. Erwin Flores, thank you Palangga. Si D is nuts. Pwede, if it served their purpose, if pwede tamaan sila. Si Kai, thank you so much. Si Kimbo, kaboses ni Arroyo, sabi ni Hazel Corpus. Tapusin na si Bangag sa September 21. I'm sure daming plunder cases from 2028. Oo. Kokak and wine, 600. Kokak and wine, 600. Yun na nga, mo si Lisa, Bangag. 50,000 up yung presyo ng iniinom niyang wine. Tapos kayo, ulitin natin, 64 pesos lang a day for your meal, for the whole meal, for the whole day. Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Itaya nyo na ang inyong alindog para sa inyong kinabukasan. Kasi ako, tinataya ko na yung buhay ko Palangga eh. Di ba? Puno-puno ako ng death threat. Tinaya ko na yung buhay para sa kinabukasan ninyo. Hindi para sa kinabukasan ko. Sa binabukasan ninyo. Ha? Yun ang pakatandaan ninyo. Kung kaya kong itaya ang buhay ko, taya ng buhay ni Harry, ni Glenn Chong, lahat ng mga nagsispeak up dyan, ni Sas. Di ba? Lahat ng mga ng mga matapang. Andyan si Maui, Princess Maui na matapang din, Mother Pebbles. Yun na nagtataya sila ng sila Joey. Andun sila nagtataya sila ng buhay nila para kalabanin itong mga bangag na ito. So I hope itaya nyo na rin yung buhay ninyo kasi sa paulit-ulit natin sinasabi, only one life to offer or to live in this world. So make your life valuable or worth it para sa kinabukasan ng inyong mga Palangga. Ruby Quezon, true, si Kimbo ay kurakot. Kaluluoy ka mo mga Palangga. Sabi ni Palangga, a third floor studio, yeah, si Pam at saka si Marlon, isa pa yan. That's good, supportahan nyo yan mga Palangga. Sabi ni Lilita Magliit, good day. How beautiful naman kahit galit na kay Bangag. Enjoy your cruise, stay safe always. Even I'm enjoying my life. Anong gagawin ko Palangga? Magmukmuk ako, it's my birthday. Yeah, thank you Palangga. Pero hindi kayo nawawala sa isip ko. 3 times, well, alam niyo naman pag cruise, unlimited yung pagkain. Kaya joba na lola nyo. Na diet na lang pagbaba. But anyway, my actual birthday is September 21.
We talk about you. Naaawa kami. Si Attorney Glenn Chong, alam mo, kahit naman di makipaglaban yan Palangga, makakakain yan eh. He can travel the world. Pero kayo, ang pangarap namin sa inyo na mabigyan kayo ng opportunity. Ano sabi ko kay Attorney Glenn Chong? Sabi ko, Attorney, sana kung sino man yung sumunod, talagang yung mga tao mabigyan ng tamang trato, matamang opportunity, mabigyan ng trabaho, mabigyan ng tamang benepisyo. Hindi, ano ginagawa ni Bangag? Libre ko kayo kasi birthday ko. Pukin ang anak, alam mo pera niya, yung pera ng bayan, libre ng healthcare. Pero hanggang salita lang yun. Na-record ba kung sino yung mga nalibre? What? Oh. Na-record ba kung sino yung mga nilibre? Pera ba ni Bangag yung pang libre sa inyo? Oh, isang araw lang? Ganyan ba tumulong? Kung ako birthday, hindi ko kailangan ng birthday. Kung ako leader na yan, forever libre yung mga taong hindi kayang magbayad ng mga laboratory or dialysis procedure. Di ba? Hindi, tingnan mo sila, tingnan mo si Bangag kung paano kayo tratuhin. So, ibig sabihin, libre kayo ngayon, bukas bayad na kayo. Ay, bukas, wala na uli. Eh, di patay ka na nun. Ay, continuous yung kailangan mo sa healthcare eh. Kung naghihingalo ka ngayon, libre ngayon, bukas, matitegi ka na kasi ngayong araw lang yung libre. Nakita nyo yung tama ng addiction ng pulburon? Hindi po ganyan tumulong. Hindi ganyan tumulong, mga Palangga. Okay? Ingat ka din. Ay, Palangga watching from si Channel Bing. Pag tumulong kayo sa mga kamag-anak nyo, kayo OFW, isang araw lang ba kayo tumutulong? Hindi. Kasi gusto ninyo ma-fulfill ng inyong mga kapatid, ng kanyang mga kamag-anak, yung kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. O pag tumulong ba kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak na nagkasakit, ngayon tutulong ako ngayong araw, bukas wala na, hindi ko na kayo tutulungan. Di ba? Siyempre hindi. Ganon ka magmahal sa pamilya mo eh. Pag mahal mo yung pamilya mo, gusto mo silang iligtas sa kapamahamakan, sa kamatayan. Eh si Bangag, binaha kayo dyan sa Metro Manila, saan nila in-spend ng pera? Sa Mindanao. Bakit? Namimili na sila ng boto ngayon pa lang. Ngayon pa lang, binibili na nila yung boto, pero kahit ano pang bili nila ng boto ngayon, nakikita nyo yung sinasabi ng mga tao, Duterte pa rin sila. You know what I mean? So I hope, pag-isip-isipan nyo pong lahat na nakikinig sa akin ngayon na lumabas kayo sa inyong mga bahay. Magsalita kayo, September 21 ay big day yan na para tapusin na ang mga bangag, magsalita na kayo sa kalsada, sa inyong mga bahay, kahit saan man kayo, hindi lang yan po yan sa Metro Manila. Dapat kayo ay mga magkakaibigan na go-organize din, na lumalabas kayo sa inyong bahay. Kasi kami naman dito sa Amerika, nag-start lang naman kami sa maliit na organization eh. I started, ilan lang kami, 4, 5, 6, hanggang sa dumadami, gano'n naman eh. So mag-start kayo ngayon pa lang. We still have time. Shout out kay V, pupunta siya, sabi sa akin, V Palangga, thank you nga pala sa iyong regalo ha. Hindi pa rin nagkasya sa akin Palangga. Yung regalo mo, Jomoba talaga lola mo dito. Hindi nagkasya. But anyway, yun, sabi sa akin, yung kanyang mga kapatid, buong pamilya pupunta at mga kaibigan. I'm so happy to hear that. Speak up day sila. I hope mag-speak up day din kayo. Sabi ni July Samson, nakailang administrasyon pa, mahirap pa din. Oo nga eh. Alam mo, even though sa kay Pangulong Duterte, we have to be honest. May failure sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pero mga Palangga, hindi ganito sa tunay sa bangag. No, kung may failure man, yung mga nasa mga na in-appoint niya na pinagtatanggal niya rin yun, di ba? Pero ito kay Bangag, Palangga, si Sayarot, yung nahuli na may manufacturing ng pulburon, absuelto. Di ba? Was it Lim? Peter Lim, di ba?
Si Peter Lim na nasangkot sa illegal na mga like pulburon. Nililing kay Pangulong Duterte din. Hanapin nyo. Pag-upo ni Bangag, nabura na ang kaso ni Peter Lim. Noon nililink nila kay Pangulong Duterte. Pero pag-upo ni Bangag, nabura na ang kaso. Di ba? Naabsuelto na ang mga dapat maabsuelto. I mean, hindi na naabsuelto eh. Napawala ng sala dahil sa connection kay Bangag Jr. Yung issue sa Pogo, di ba, ang dinidikdik nila ngayon, si Harry Roque. Pero ang totoo, si Lisa Marcos, si Bangag Jr., si Tambalusos, sila ang nakikinabang sa illegal na Pogo na yan, illegal at legal na Pogo. Yung mga gawain nila, binibintang nila sa mga kalaban nila. Kasi demonyo sila. Kasi addictus benedictus sila, mga kababayan. Ay, nako. Petra, Gatusang, thank you palangga. Now showing. Now showing taguan. Si Lisa Tanas, hindi magtatago yan. Ay, magtatago talaga yan. Palangga-asan ng assembly si Saturday, Miss Independent. Sa Liwasang Bonifacio po. Liwasang Bonifacio, mayroong mga darating na mga palangga doon. Nag-message sa akin. Si Stella Kimbo, kahit magbihis pa siya ng mamahalin, syonget pa rin sabi ni Celso. Ayun na nga. Kahit magbihis pa siya ng 20 million, 5 million, mukha pa rin siya galing sa pusali. Marikina, corrupt city of the Philippines. Yes, sabi ni Lauro. Ayun na nga palangga eh. Si Kerwin Espinosa, malaya na nasa Albuerta, Leyte. O di ba? Tignan mo, pinalaya na nila kasi lahat ng mga magagaling mag-drug deal o mag-pulburon deal, magnakaw, mag-smuggling and everything, pinapalaya ni Lisa Marcos at kinukuntsaba, kinakasabwat para mag-deliver ng pera sa kanya galing sa bribery, sa payola, lahat-lahat na at sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi na sila na kontento sa kanilang confidential funds, pati bribery ay pinasok na ng mga buwakan ng ina. Sabi ni Annalyn Weng, Alnilaw, si Marcoleta ginurgur na din. Oo nga, nabasa ko pero hindi ko pa napanood. Can you send me the link sa Boljakan Palangga or sa Maharlika Network at Proton Mail? I will try to read that. Ang maganda-ganda signal natin. Correction, ano sabi ko? Albuera Leyte. Ano ba sabi ko? Albuerta? Rowell pa, may over pa kagabi. Okay, Albuera. Delia Luminarias. Martin R. Tambarisan, Ayuda, Bribery, Corruption, King. Dapat nga tangkilikin ang produktong Pilipino. Tama. Dapat tangkilikin ang produktong Pilipino. Bag, shoes, accessories, dapat mandated gawang Pilipino at imandi sa Senator at HOR Filipiniana type of simple uniform store. The problem naman, yung mga designers sa Pilipinas, nag-overpricing at kasabwat ni Lisa Tanas sa mga pagnanakaw. Di ba? Kahit anong gawin mong tulong, anong promote mo sa sariling atin, ang 200 pesos o 500 pesos na halaga ng Filipiniana, pagdating sa mga senador, gagawin na nilang 50,000. Di kasama pa rin sila sa pagnanakaw, kasama pa rin sila sa problema ng bayan. Imagine mo yung 500 pesos na Filipiniana, ibibenta sa mga kongresista, magkakasabwat sila, kasi kanya-kanyang bigayan ng pabor eh. From 500, magiging 50,000. Sino ang lugi? Di ang kabanang bayan. Si Inday Sara nakahudi lang. Alam mo si Inday Sara, kahit suotan mo ng basahan yan, parang si Princess Sara talaga, kahit suotan mo ng basahan, ay lalabas ang kanyang alindog. Yan si Kimbo, si Lisa Tanas, kahit suotan mo ng tig 100 million, mukha pa rin labno. Labno? Yung putik doon sa basakan o putik doon sa palaisdaan, yung tinataguan ng mga isda. Ganun sila. Kahit suotan mo ng mamahalin, mukha pa rin pusali. Sabi ko si Inday, kahit basahan ng isuot mo, kumikinang ang kanyang alindog. Kasi, bakit kumikinang ang kanyang alindog? Hindi lang physically yun. Mararamdaman mo, makikita mo the way she handle herself. The way na sumagot sa Senate hearing, dyan sa Congress hearing, di ba nilalamon sila ni Inday ng buong buo? Si Bangag, papuntahin mo dyan sa Senate hearing, ganon. Si Lisa Tanas, nabutod. Yan, pag pinatawag yan, pag nawala na sila,
Ito kasi si Bato, ayaw niya ipatawag yung buwaka ng inang butod na yan eh. Pagkakataon na sana natin. Pag pinatawag yan si Lisa Tanas, makikita nyo kung gaano kademonyo yan. Di ba? Kung gaano mas bangag pa kay bangag. Pareho sila. Eh mga adiktos eh. Kung paano sumagot yan. Ha? Hindi yan matalino. Boba yan. Sira na ang kukote niyan. Tingnan mo, kung matalino ba yan, malalaman natin yung pagnanakaw nila. Kung matalino yan, hindi natin makikita yung pagnanakaw nila. Maitatago nila lang gusto. Kaso lang bugo, labno yung utak. Kaya nakikita nyo yung pagnanakaw nila. Ako nga, nakakita ko eh. August pa lang ng 2022, nakita ko na eh. Yung kanilang pagnanakaw. Ibig sabihin, hindi sila matalino. Kasi yung mga wais o matatalinong magnakaw, hindi natin mahalata. Ha? Sila, tignan mo, in less than, like in August pa lang of 2022, alam ko ng kawatan ang mga jutang Ginimes. So hindi matalino yan. Mga bugo at addictus benedictus, pagbangag, ang trip nila, tatanggalin ka pag napagtripan ka. Tingnan mo, ang daming mga pinagtatanggal na mga in-appoint din nila dahil pinagbibintangan ni Lisa Tanas ni Bangag, tamang hinala na sila ay mga puting ahas. Sabi ni Patty, Somi, Julie, yes, live na live ito palangga. Supra, how are you? Sabi ni Hope, bastos ang dating ni Lisa, matapobre ang galaw. Oo, may nakita ako doon yung parang naka-apron, ng mga naka-apron. Saan ba yun? Para may event, tapos ginanon-ganon niya, gumanon-ganon. Putang inang yan. Yan ang kumakamal ng pera ninyo. Kung makaasta parang akala mo pagmamay-ari niya Pilipinas. Kailangan nyo silang singilin, uy. Uniform personnel, mga Pilipino, singilin nyo si Lisa Tanas. Kunin nyo yung pera ng bayan bago pa maubos yung 6.3 trillion budget for the next year. Na uubusin na naman ng mga congressman, huwag nyo na silang paabutin ng Pasko o huwag nyo na silang paabutin ng katapusan ng Setyembreng ito. Tanggalin nyo na sila dahil magiging kawawa kayo palangga. Hanggang September 21 na lang yan, tapusin nyo na yung mga yawa na yan. Nes Flores, how are you? Noe Arteche, thank you so much. Binaboy ang AFP, nakanganga lang. Ewan ko ba din sa mga AFP na to, sabi ni Molakyo. Oo nga palangga. Sabi ni Miriam Burgos, si Delphine Lorenzana ang nag-resign na Mama Harlika. Baka mag-aklas na. I don't know, I'm not that updated yet sa mga nag-resign. Totoo po. Ano sabi ito? Sabi ni Ana Rose, totoo po bang aarestuhin na po kayo at ikukulong? Fake news po yan, Ana Rose. Diba? Kung aarestuhin ako, andito ako, nag-enjoy ako palangga. Ay, gumagawa lang ng content ng mga putang inang yan. Walang content, kaya ganon. Alright? Diba? Kung aarestuhin ako, ito ang alindog ko, nagliliwaliw. 0 vote for all congressman 2025. Palangga atin po ba si Tatay Dig sa Sabado? Malay nyo, nandoon. Di bongga. Bakit ang convicted dyan sa gobyerno? Ngunit ang suspect pa lang ay ikukulong na. Sino? Palangga, bakit ang convicted nandyan pa sa gobyerno? Ngunit ang suspect pa lang ay kinukulong na, sabi ni Fraspekat. Piyansa. I'll talk about that with Attorney Glenn Chong. Kasi yan, legal yan. Hindi ko kayang sagutin yan palangga. G. Laga Kagusin, thank you palangga. They are nothing but suckers, sabi ni Malokia. AFP, nag-aantay para sa approval. Ano daw yon? Marlica, yung ginagamit na private plane pagsundo kay Alice Go ay private plane ni Ramon Ang. Sabi ni Mel Cordoba. Talaga ba? Hindi ko pa alam palangga. I have to look. Sarah for President, sabi ni Mr. Heaven. Yes, sa lahat po na ng mga nagbati sa akin, sa aking kaarawan sa 21. Thank you so much. D1957, BBM Mafia Government. Yes, sinabi ko na sa inyo, mafia ang gobyernong ito. Anyway, doon po sa mga naghahanap na nag-message si Cathy Binag sa akin eh. Sinahanap ka sa akin ng mga palangga mo. Now I'm here. Cathy Palangga, thank you so much dear. Na-miss ko yung chikahan namin, hindi kami nakapag-usap dahil nung wala ako sa barko, nag-uusap kami yan everyday. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Basta mahaba. But anyway, I'm here. Sa lahat po na nakipaglaban, ng mga nakikinig sa atin,
lumabas na kayo sa September 21. Let's end them. Kailangan lang tama ng boses ninyo. It's gonna be peaceful, mga palangga. Peaceful rally. Hindi kayo sasaktan ng mga yan, mga polis. Hindi kayo sasaktan yan. Kasi baka si Lisa Tanas ang buhatin nila palabas at si Bangag Jr. I love you too, Aswang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!